Magbalik tayo sa Judea. Guro, hindi po ba't kamakailan lamang ay pinagtangkaan kayong batuhin ng mga pinuno ng mga Hudyo? Bakit pupunta na naman kayo doon? Babatuhin siya? Wag na tayong sumama. Hindi magandang humarap sa mga taong may dalang malalaking bato. Natutulog ang kaibigan nating si Lazaro. Pupunta ako upang gisingin siya. Panginoon, kung siya'y natutulog, siya ay gagaling. Patay na si Lazaro. Si Lazaro? Hindi. Ngunit ang sinabi ni Jesus, hindi siya mamamatay. Ngunit ako'y nagagalak dahil wala ako roon upang kayo'y sumampalataya sa akin. Tayo na't umalis at puntahan natin siya. Panginoon, kung narito po lamang kayo, hindi sana namatay ang aking kapatid. Saan ninyo siya inilibing? Panginoon, halika at tingnan mo. Tingnan niyo ang pagmamahal niya kay Lazaro. Ginawa ka ng Diyos na walang katulad at meron siyang plano sa buhay mo. Ang sabi sa Biblia, dahil alam ko ang mga plano ko para sa'yo, mga planong magdudulot sa'yo ng kinabukasang puno ng pag-asa. Sa totoo lang, ginawa tayo ng Diyos para magkaroon ng relasyon sa Kanya. Isang uri ng relasyon kung saan pwede mong sabihin sa Kanya ang kahit anong nasa isip mo. Nais ng Diyos na sabihin mo sa Kanya ang tunay na laman ng puso mo, Joy. Mahal ka niya at gusto niyang lagi kang maging tapat sa Kanya, kahit nahaharap ka sa panganib. Ang goal natin ay makilala ang Diyos kasi kapag kilala mo na ang Diyos, mas madali mong magagawa ang plano niya sa buhay mo. Perpekto ang Diyos at nakatira siya sa langit. At nahiwalay tayo sa Kanya, hindi dahil nasa langit siya at nasa lupa tayo. Nahiwalay tayo dahil sa kasalanan. Kasalanan pag gumagawa ka ng mali o gumagawa ka ng maling desisyon. Desisyon na laban sa ipinapagawa sa iyo ng Diyos. Ang sabi sa Biblia, Ang lahat ay nagkasala at walang nakaaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. alam ng Diyos na ang tanging paraan para maibalik tayo sa Kanya ay ang pagpapadala sa kaisa-isa niyang anak na si Jesus para iligtas tayo. Ang sabi sa Biblia, pinatunayan ng Diyos ang Kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Dahil sa sobrang pagmamahal sa atin ni Jesus, namatay siya sa krus para hindi tayo maparusahan sa mga kasalanan natin. At makalipas ang 3 araw, nabuhay siya uli. Ang pinakadakilang